Sa Jikoy, please. Proceed po tayo. From Nagpagupit muna. Dumaguete City naman, Rafael Rojas, may tanong siya sa improvement ng business niya, digital marketing. Hello kay Rafael Kasosyong Rojas. Rafael. Rojas. Hello. Good Yan, evening. sige po. Hello. Teka lang ha. Yan. Si Kasosyong Rafael. Yes. Hello, nakita mo na muna ako. Apo, rinig po namin kayo at kita, Kasosyong Rafael. Sa Yan. Okay, Kaya natin so si good Kasosyong Rafael. evening pala. Ako pala si Rafael, taga Dumaguete ako. Apo. At Tatakpan po yung May camera. nakaharang po dun sa camera nyo. wait, sorry. Okay. Yan po. So, yeah, ang negosyo ko is digital marketing. If you going to search Ross Creative Marketing, ang job ko is to help business owners to improve their business by digital marketing. For example, like mag-offer ako ng Facebook ads, website design, graphic design, and Google ads, YouTube ads, stuff like that ba. And kung sa shop naman, like katulad ng mga motor parts, i-register ko sila sa mga Shopee at sa Lazada. So, ang advice ko is, ang hirap talaga ang pa-advice ko is, ang hirap talaga magkuha ng clients sa local city ko kasi hindi nila alam yan. And number two, meron naman na clients pero sa abroad yung clients ko. I have clients from Ireland, and okay naman siya. Ireland, Australia. Ako nag-handle sa social media niya together with my wife. And the problem is should I continue doing or helping or finding clients in our local city? Kasi the problem is wala talagang hindi nila alam talaga, no matter how much I explain to them na it's very important to have a internet visible in your business. Pero parang talaga nila ng what you call this parang hindi sila talaga open, pero sa abroad open talaga sila kasi almost all of them nag-rely sila sa kasi I explained to them there are two kinds of marketing, which is the traditional marketing and digital marketing. The traditional marketing is where you use your ads through TV commercial, radio ads, newspapers. That's the old fashion. Yung new naman is digital marketing, which is Facebook ads, Google optimization, websites. Pero my clients dito sa local talaga is magra-radyo talaga sila. Gusto nila mag-radio ads. Parang hindi sila open-minded ba dito sa lugar namin kasi yung lugar namin, Dumaguete City, it's just a very small city here, Dumaguete City. Negros Oriental. So, anong ma-advise niyo, Kasosyo? Should I continue finding clients locally here, even though if I have clients already in abroad? I have clients from meron din akong isa sa US. Trailer yung niya, mga benta niya. Yung isa financial advisor sa Ireland. Tsaka yung isa is yung Pampa Beauty, yung salon. Pero my wife is the one who's doing that. I just taught her everything. Yun, anong ma-advise? Sige, Kasosyong Rafael. Ako nasa titira para naintindihan ko naman yung tanong mo. Mga kasosyo, may iba pa bang social media company rito? Bibigyan ko kayo ng milyones ngayong gabi na to. May iba pa bang social media company dyan? Ako po. Sige, makinig kayo maigi ha. Lakasan nyo yung sounds. Bibigyan ko kayo ng milyon ngayong gabi. Okay, kay Kasosyong muna? Kay Kasosyong Rafael? Kasosyong Rafael, asan na po kayo? Yes. I'm here. Naintindihan ko po yung tanong niya. Una Kasosyong Rafael, social media kayo, no? Social media. Okay. Nako-confine kayo dun sa lugar nyo. Lagi nyo binabanggit yung nasa Dumaguete kayo. O regardless kung anong ginagawa nyo ngayon, basta social media kayo, makinig kayo sa sasabihin ko. Bahala na kayo paano nyo gagawin. Okay, ganito. Kung social media kayo, naintindihan nyo yung importansya ng social media. Pinipilit yung ibenta yan sa mga hindi gano'n nilang naintindihan. O kaya, alam nyo kailangan nila, pero hindi nila na-appreciate yung
pwede nyo gawin para sa kanila. Kung trip nyo gawin yan, di okay lang. Pero ito yung other side. Ito ang bibigay ko sa inyo. Ang bibigay ko sa inyong milyones ngayong gabi. Kung social media company ka, hanapin mo lahat ng lumang artista, lahat ng lumang basketball player, lahat ng lumang sikat na banda. Hanapin mo sila sa social media, i-PM mo sila. May mapapapayag ka dyan. At kausapin mo sila na ikaw mag-aayos ng social media account nila. Ikaw tatrabaho ng vlogs nila, ng Facebook nila, ng Instagram nila. Ikaw, hindi mo sila sisingilin. Mag-invest ka sa kanila. Bubuhayin mo yung social media presence nila. Dati silang sikat. Mga dating sikat. Case in point, dating sikat na artista na laos na ngayon. Bawa si Boy pa ba si Jimmy Santos? Bawa lang ha. Bawa lang. Rosana Roses. Rosana Roses, kunwari, case in point. Hanapin mo si Rosana Roses. PM mo siya. Social media manager ka di ba? Magaling, basta i-reach out mo sila. Kahit nasang panig ng mundo sila. Kausapin mo sila na ganito ganyan. Kasi, sigurado ko, lahat ng nasa entertainment industry dati, iniisip din nila kung paano sila papasok sa social media ngayon. Kaso, hindi nila alam. Naiintindihan nila yung value ng entertainment. Naiintindihan nila yung value ng views na nakukuha ng ibang mga sikat ngayon. At gusto na rin din nilang makakuha ng piece nun. Binibigay ko sa inyo yung idea ng mga lumang sikat kasi akin na yung mga sikat ngayon. Hindi ko na kayang kunin pa yung mga lumang sikat. Ngayon sa inyo na yun. Makakuha lang kayo ng 10 sikat. Sino bang example? Halimbawa si Long Mejia. Halimbawa lang, no? Nasa YouTube na rin si Long Mejia ngayon. Halimbawa last year, ikaw ang kumausap kay Long Mejia na, Long Mejia, mag-vlog ka. Akong bahala mag-edit. Ako bahala mag-post. Basta mag-vlog ka lang. Wala kang babayaran sa akin, pero lahat ng ad revenue mo, 20% o 30% sa akin. Ganun ang labanan eh. Minsan 40%. Ganun ang labanan. Pinag-igi mo yung vlogs niya, pinag-igi mo yung social media niya. Pag may nagpa-sponsor sa kanya, talent mo siya. Hindi ka na social media manager. Ang late nyo mag-isip. Maging talent manager kayo. Kunin nyo yung mga dating sikat. Si Val David ng Hinebra. Si Vince Hison ng Hinebra dati. Yung Negra. Sino Yung ba ba? Negra dati. Yung Negra dati. Yung Negra Maalat dati. ba yan? Maalat. Maalat ba yan? Houston. Tyson. Maalat ba yan? Gets yun namin sinasabi ko. Babae. Hanapin nyo lahat ng luma. Mag-invest kayo sa kanila. Si Waki Wiray ngayon nagbubulag na. Kung last year ikaw ang kumausap kay Waki Wiray. Waki Wiray ba yun? Waki Kiray. Waki Kiray. Kung ikaw kumausap sa kanya last year, ha? Waki Kiray. Etong opportunity sa social media. Mag-content ka lang. Bibidyoan ka lang namin. O pag nag-video ka, isend mo sa akin. Ako na bahala mag-edit. Ako mag-upload. Ganyan-ganyan. May pera dito sa entertainment. At ma-expose ka pa online. Dadami ang bookings mo. Magkakaroon ka ng sponsorship. Ganito ganyan. Ilalatag mo sa kanya. Ngayon, wala siya lalabas na pera. Papayag yun sa'yo, syempre. Papayag yun. Ngayon, ikaw na ang talent manager niya. Nakita niyo yung opportunity, mga kasosyo? Huwag kayong malit mag-isip. Huwag kayong pagsiksikan yung sarili niyo sa walang pera. Kaya sabi ko sa inyo, hanapin niyo yung mga mayayaman. Kasi doon may pera. Huwag yung pagsiksikan yung sarili niyo sa hindi nakakaintindi sa value niyo at walang pambayad sa inyo. Lakihan niyo yung utak niyo. Hindi ako natatakot na gayahin niyo yung ginagawa ko kasi akin na yung mga sikat. Sa inyo na yung mga dating sikat. May pera dyan, mga kasosyo. Excuse me. At trabahuin nyo nga lang. Hello, yes, kasosyong? What do you mean talent manager? So I don't understand what is talent manager and social media. What's the connection between those two, sir? If you don't mind me asking. Okay. Ang talent manager, ang minamanage mo, yung talent. Pag kumita siya, kumikita ka rin. Annabel Rama, yan ang negosyo. Boy Abunda, yan ang negosyo. Hindi negosyo si Daniel Padilla. Ang negosyo kay Daniel Padilla, yung may hawak sa kanyang talent manager. Hindi negosyo si Jason. Sino yung komedyante sa PBB? Si Jason Gaza? Jason Gaza? Gaisa? Hindi negosyo si Jason Gaisa. Talent siya. Ang negosyo doon si Boy Abunda. Kasi talent niya si Jason Gaisa. Tuwing kikita si Jason Gaisa sa kahit anong project, kahit anong sponsorship, may kita si Boy Abunda kasi manager niya yun eh. Nuggets yung mga kasosyo, mag-isip kayo ng malaki. Ang pino-point out sa iyo kasosyo, yung nagtanong, Yes. ang pino-point out ni kasosyong Arvin, ikaw ang magmamanage ng social media account nung Mga talent. tao na papasikatin mo, yung ganun. Tama. Kaya medyo connected po. So, magaling po kayo sa social media. So, yun po yung gawin nyo para kayo po ang maggawa ng account niya or kayo yung mag-grow ng account niya. Ganun po. Nakatingin tayo sa social media, di ba? Nakatingin kayo. Kasi sikat na business yan eh. Pag tinignan nyo, Best Business 2020, lalabas yan. Social Totoo. media manager.
Mga kasosyo, sabi ko Totoo. sa inyo, pag nasa internet na ang business idea, wala nang pera dyan. Kasosyo Rafael, may iterate ko lang, no? Ang pagkakaintindi ko sa tanong ni Kasosyo Rafael, may problema siya kung paano niya ipapaintindi sa mga customers niya na yung social media marketing is very important and crucial part sa negosyo nila. Tama po ba, Kasosyo Rafael? Opo, So, tama. yun yung problema niya talaga. So, sino po ang gumagawa nun? Misis niyo po ba ang nagpapaintindi o kayo po mismo? Hindi, ako. So, yun. So, ang tingin ko, ang mapapayo ko po dyan, no? Kung ang problema mo, nahirapan mo explain, ang napansin ko kasi, medyo mahina po talaga kayo sa explanation, persuasion. So, pakinggan nyo lang po yung mga sinasabi ng mga kasosyo natin, pero kung specific yung question about nahirapan kayong ipaintindi sa mga clients ninyo na bakit di nila makita anong value ng social media, ibig sabihin, you are into education business. Kailangan nyo silang i-educate talaga in a way na it's very entertaining at ma-realize nila yung value nun. Ang mga pinapakita naman nila kasosyo Arvin, yun yung mga additional option na nakikita kung pwede mo ring tahakin sa social media ka na. Pero kung ang goal mo lang talaga is maintindihan ng client kung anong importance ng social media, you have to work out on how you explain things. Kasi po, yung paano kayo magsalita, medyo mahina, mahirap intindihin kung hindi sila knowledgeable about the topic. Yun po yung initial na nakita ko habang kanina sinasabi niyo yung question ninyo. Sana po nakatulong ka. Thank you doon, Kasosyong Sir Chigoy. Kasosyong Annalyn, salamat po. Yes, Kasosyo Ernesto, please. Ganyan ko, may nasisilip ako kay Sir Rafael. Try ko lang mabilis para... Sige po, please, Kasosyo Ernesto. Sir Rafael, yung business po na social media, kung mapapansin mo, lahat ng kliyente mo is mostly hindi related sa o offshore. Dahil may tinatawag, dahil yung sitwasyon mo actually, nandiyan dyan yung supply and demand, di ba? Ang sitwasyon mo, yung environment mo is very competitive already dito sa Pilipinas, kahit dyan sa Dumaguete. At kung ako yung kapitbahay mo, ito, ang issue mo, sir, is bakit mahirap mo yung paliwanag sa kanila dahil hindi nila tatanggapin dahil mostly kaya nilang gawin yung serbisyo mo. Kaya pa nilang galingan. At actually sa iba, simple na yon. Bakit gusto nila mag-radio, mag-TV is because hindi nila kayang kuhanin yung serbisyo o hindi nila kayang gawin yung mga kliyente mo na tinatarget, yung pag-radio, pag-TV, at saka yung instant network. Yung pag-social media, mostly, kaya nila. Kaya nilang ibigay kahit kanino. Kaya nila. So, para sa kanila, huli na lang yung social media. Kung nag-boom, pupunta sila kay Sir Arvin. Magpapa-social media na lang sila tapos. Pero kung titignan mo yung flow ng client mo, bakit foreigner? Isa sa susi din dyan, dahil yung mga foreigner, mostly meron silang budget. Ang mahalaga sa kanila, it's not yung pera, kundi yung time. Yung time na yon, salib na sila ang magkumuha ng social media doon o sila gumawa, bibigay nila sa iba na personally, sa nakikita ko, kung meron akong pagkakataon kailangan ng social media, kuya, pagtitulaan kita ng social media ko. Pero hindi ko nga kailangan eh. Pero kung pagkakataon, bakit kahit di mo ako paliwanagan, ready ako kasi alam ko yung kailangan ko, pagkagawa ko na lang sa'yo, titignan ko na sandali, ano ba kaya mong gawin? Pag nagawa mo, tapos. Dahil yung social media, 12 years ago, yung mga ads na yan, lahat, yung technology na doon eh. Hindi lang na-harness. Ngayon, masyado na marami na harness, nagkakaroon ng confusion yung iba katulad mo. Kaya kung ang tanong mo, Sir Ralph, bakit hindi mo makonvince yung mga kababayan mo? Is dahil may budget sila, mas gusto nilang gamitin yung budget doon sa bagay na alam nilang hindi nila kayang i-reach, pero may reach pa rin. At yung sa'yo, yun na nga, take for granted nila internally in their mind, later na lang, try ko na lang discarding by my own way o by the cheapest way. Pero yung tore na yon, yung transmitter, yung video, yung mga artista na lumalabas yun, hindi nila kayang i-cheat yon. Pero ganyan ka na lang talaga. Ang choice mo is, kung salary, continue mo yung mga foreigner. Dahil maraming foreigner na, kaya nilang gawin po yung ginagawa ninyo, pero magagawa nila sa inyo. Yun po yung, para hindi na kayo ma-confuse. Ituloy niyo po yan dahil meron na eh. Huwag niyo lang pasinin yung iba. Huwag niyo lang bigyan ng halaga. Maging tiwala na lang kayo kung ano po meron sa inyo, pagbutihin niyo, palaguin niyo po. Yun po yung at least in emotional way, saka mental, kung makatulong. Sana po makatulong para hindi kayo Salamat po, Kasosyo Ernesto. Kasosyong Raymond, ano pong follow-up niyo po? Hindi ko malabas, Kasosyo. Rafael? Rafael. Kasosyong Rafael, yes please. Anong follow-up niyo po? Kasi thank you for that advice mga kasyoso. Kasi ang plano ko kasi is palaguin yung negosyo ko kasi I'm here at my home with 3 computers and 1 laptop. So sometimes meron ako mga tao dito na tumulong sa akin
And kasi ang plano ko talaga is one day magre-rent ako ng store somewhere in Dumaguete City itself na doon talaga ako mag-operate. So since I only have few clients, mostly are from abroad, wala pa dito sa mga local city. So maybe kulang pa ako sa explanation sa mga client, sa mga proposal ko, kasi I'm not just only giving education, but I want them to be a service ba, like ako magso-service talaga sa kanila. Yun lang, kasi yun yung plano ko palaguin, at kung kung malaki na, I'll put up a business somewhere in my city wherein malaki na siya. And then I know that nag-research po ako dito sa lugar namin, wala talagang katulad sa akin ito. So that's why I'm trying to pursue that. Wala talaga akong competitors dito. It's just that the people here are not open. Yun lang ang gusto kong hopefully malago. And then thank you sa advice. Ako pang ipa-improve ko pa yung mga yung mga explanation, kasi I think it's my weakness pa. Kasosyong Rafael, okay, yung iba kong point sa inyo. Kasosyong Rafael, minsan kasi mga negosyo natin, pinipilit natin sa isang market na walang market doon. True enough, walang competition pala dyan, kasosyong Rafael. Hindi ako nagtataka na walang competition dyan. Kaya walang competition dyan kasi walang market dyan. At para magka-market dyan, kailangan mong turuan yung mga tao dyan. At ang education marketing is so expensive. Wala kang kapital para magturo. Tapos gusto mong pagkaperahan sila. Kailangan yung lalo na nagsisimula, kailangan natin puntiryahin nyo kung nasa na magbabayad yung mga tao. Hindi yung pipilitin nyo yung tao magbayad. Kaya tayo nahihirapan magnegosyo kasi pinipilit natin yung mga tao na bumili sa atin na hindi naman sila yung market. Pinipilit yung bentahan yung mga Facebook friends nyo, tapos magagalit kayo pag di bumili. Kasi hindi naman sila yung market ng binebenta nyo, kaya huwag kayong magtampo. Ang market, hinahanap yan. Pag wala sa lugar na yan, kung wala sa Dumaguete, find it elsewhere. Napakaganda ng punto ni Sir Ernesto. May logic, kaya may mga customer kang foreigner. Kasi yun yung market. Huwag natin ipilit kung wala pang market doon. Walang bibili ng yelo sa Antarctica. Pag walang market doon, walang market doon. Mga mayayamang kumpanya lang yung gumagawa ng market. Yung gumagawa sila ng pangangailangan para may bumili. Ngayon, kapag nagsisimula pa lang tayo, hanapin natin kung nasan yung mga customer na profitable. Yun ang una nating trabaho bilang may-ari. Huwag nating ipilit na dito ko gusto. Kung walang customer dyan, kahit umiyak pa tayo ng dugo, walang customer sa Dumaguete. Marami kang plano, kasosyong Rafael. Gusto mo magbukas ng ganito pag may customer na ganyan. Naka-confine ka sa lugar mo, kasosyong Rafael Ang pinupunto ni Sir Ernesto at ako, nasa ibang lugar yung customer ng social media. At tama yung sinabi ni si kasosyong Rafael Laos na yung social media. I-search nyo sa internet, best business in 2020. Isa dyan, social media. At kapag nakasulat na sa internet kung anong magandang business, wala nang pera dyan. Maniwala kayo sa akin. Pag nakalista na, wala nang pera dyan. Kasi syempre gagawin na ng maraming tao yun Kaya tayo nahihirapan, kasosyong Rafael. Kasi sa lugar na mabenta yung social media, siksika na yung kompetisyon dyan. Diyan naman sa Dumaguete na hindi pa masyadong understandable ng mga customer kuno yung social media, pipilitin pa nating explain sa kanila. Maling marketing Ibigay mo na kagad kung saan nangangailangan ng serbisyo. Ngayon, hindi mo na masisiksik yan sa mga malalaking kumpanya sa Maynila. Hindi na. Kaya yung level na binigay ko naman, yun yung negosyong hindi pa sinasabi. Ang tunay na labanan sa social media ngayon, talent manager. Ikaw ang social media manager nung talent. Ngayon, yung mga sikat na artista, matindi na labanan namin doon. Ngayon, ito opportunity binibigay ko sa inyo. Doon kayo sa mga laos na gustong sumikat ulit. Dating sikat na gitarista, nagbablog ngayon. Hanapin mo yung vocalista ng Shackle. Hanapin mo yon, kausapin mo, ikaw mag-social media sa kanya. Ang laki ng pera sa social media, lalo na kung dating sikat. Kasi may market na yun Hanapin mo yung mga sikat dati na basketball player, si Marlo Aquino, gano'n, hanapin mo yon, pilitin mo mag-vlog. Palo ka agad yun, million views ka agad yun, sigurado ako doon. Nandun ang tunay na pera. Sa atin mga kasosyo, huwag niyong kakalimutan to sasabihin ko. Pag sikat na ang negosyo, huwag ka na doon. Wala na pera doon, kahit ang pilit mo. Papahirapan mo lang sarili mo. Ang trabaho nating mga tunay na negosyante, makita yung opportunity hindi pa nakikita ng karamihan. Ngayon, linalatag ko sa inyo yung pera. May pera doon. Trabahuin nyo lang. Hindi ko tatrabahuin yan para sa inyo. Pero pag trinabaho nyo, sigurado ako dyan. Sure ako dyan. Hanapin nyo nga lang. Hindi ako natatakot gayahin nyo. Kasi mahirap din trabahuin. Ayun ang negosyo. Mahirap pero hindi imposible. Hindi imposibleng ma-reach out si Rosana Roses.
Pero mahirap. Pero hindi imposible. Pero pag na-reach out mo yun at napag-vlog mo yun, aba, hindi natin alam. Well, baka isang upload nun, 2 million views kagad. At hindi mo alam yung mga company na gustong magbigay ng advertisement kay Rosana Roses. At ikaw mag-handle nun. Yun ang tunay na social media ngayon. Talent ka ikaw ang social media manager ng mga talent na sikat na. Hindi yung mga negosyo nagtitipid. Tama si Sir Ernesto, malilit na negosyo yan eh. Madidiskarte pa yung mga team yan eh. Post lang, ads, kaya na figure out ng core team yan. Sila Solia kanina, sila Glenmark. Hindi mo na mabebenta na social media manager yan. Didiskarte yan na nila yan. Ang hindi makakaalam ng mga yan, yung mga lumang sikat. Hanapin nyo yun. Kasi gusto nung pumasok sa social media, pero hindi sila marunong. Ngayon, ikaw marunong ka sa social media, eksperto ka dyan, may napatunayan ka, may track record ka, o ikaw. Ako, may kausapin ako, ito napatunayan ko, blablabla, ako asikaso sa'yo. Pag kumita ka, ganito, pera. Tapos ang usapan. Kasi kailangan din nila yun. Naiintindihan nila yung value na ibibigay mo. Mahirap kasi magbenta sa hindi naiintindihan yung binebenta mo at yung value nun sa inyo ay sa kanila. Ang hirap nun. Tuturuan mo pa. Magastos yun. Kada laway mong nagsasalita ka, pera yun. Ngayon, hindi ka na mag-explain sa taong hindi naman bibili sa dulo. Pagod lang yun. Siguraduhin mo na yung bebentahan mo, posible talagang makabenta ka dun. Hindi yung pinipilit mo pa intindihan. Ang hirap nung magbenta. Maling strategy yun para sa akin eh. Lalo na kung nagsisimula pa lang tayo. Yung education marketing, napakagastos na marketing yan. Napakagastos. Kaya yung pagtuturo ko sa inyo, hindi ko na ito inisipang pagkaperahan. Ang diskarte ko agad dito, gusto ko magturo ng mga bagay na hindi nyo pa alam, pero wala ang business model ko, sa iba ako kikita, sa ibang negosyo ko. At hindi ang utak ko ay kumita sa inyo. Kasi alam ko na kung umasa ako ng pera ditong pangkain ko, 3 years ago hanggang ngayon gutom pa rin ako. Iba lang ang business model ko. Kaya pag gusto nating tumulong sa walang pera, tulungan mo na lang ng libre. Hanapin natin yung may mga pera kasi ready na silang magbayad eh. Buksan nyo yung isip nyo, hanapin nyo yung mayayaman. Nandyan lang yun, huwag kayong matakot sa kanila. Kailangan nila yung serbisyo natin. Reach out lang sa kanila. Minsan takot tayo sa may pera eh. Pinipilit natin magbenta dun sa mahirap eh. Mahirap na yan, bigyan mo na lang yan. Huwag mo nang bentahan ng mura. Ang gawin mo, hanapin mo yung mayayaman. Yung mga laos na politician. Yung mga politician na gustong manalong congressman. Yung mga dating barangay tanod na gustong lumaban ulit next year. Yun yung makausapin mo. Nandoon ng pera kasi nagigets nila yung value ng views. Nagigets nila yung value ng impression, yung kit, yung exposure. Kahit di mo na explain, alam na kagad nila. Basta ang offer mo, tutulungan mo silang ma-achieve yung goal nila. Well explained na ni Sir Ernesto eh. Didiskarte na yung mga customer na pinipilit natin eh. Didiskarte na yan. Ngayon, wag mo na pagsiksikan dyan yung serbisyo. Hanapin mo kung anong bago. Ay, sinalalatag ko sa inyo. Dinalatag ko sa inyo yung pera. Pero pag tatrabahuan nyo, madali kasi magbenta sa hindi marunong eh. Benta mo lang, hindi naman marunong yan eh. Ang mahirap yung magbenta sa matalino, sa mayaman. Mahirap yun. Syempre, kakabaka-baka ka. Pero yun ang tunay na laban. Huwag kayo lumaro sa madali. Walang pera doon. Doon kayo sa mahirap. Kasi hindi lahat handang gawin yung mahirap. Kaya nandun yung pera, nasa mahirap. Gawin nyo yung mahirap, galingan nyo doon, yung pera tuloy-tuloy. Huwag kayo magsiksika na pagsilbihan yung mahihirap, pagbentahan yung mga mahihirap, yung masa. Diba? Bebentahan nyo yung masa para makatulong sa masa, magbibigay kayo ng mura. Kayo rin malulugi eh. Ang business model doon, kung gusto nyo talagang tumulong sa mahirap, kumita kayo ng pera sa mayayaman at bigyan nyo ng libre yung mahihirap. Libreng serbisyo, libreng social media management sa mga mahihirap na kumpanya. Libre lahat. Paano kakikita? Ito ka sa mayayaman. Trabaho malupit. Hindi yung pangtamad na trabaho na dito-dito lang tayo. Sa madali, sa malapit. Trabaho malupit. Reach out. Umalis ka sa Dumaguete, pumunta ka sa Maynila. Umalis ka. Basta trabaho. Hindi yung saan comfort zone tayo, doon tayo. Hindi ganun eh. Di-decide tayo, dito natin gusto mag-office. Kung hindi doon ang dapat. Kung dapat sa malayo kasi nandun yung market. Doon dapat. Hindi tayo magdi-decision sa kumpanya. Kung nasa ng market, doon tayo. Market muna. Customer muna. Hindi yung gusto natin kagad. Gusto natin dito. Gusto natin ganitong negosyo. Market muna. Ano bang gusto ng customer? Ano bang gusto ng market? Kahit may i-offer ka, kung ayaw nila yan, kung hindi nila kailangan yan, wala tayong magagawa. Anong gagawin natin? Baling natin yung mata natin. Doon tayo sa mayaman, sa kailangan, yung serbisyo natin. Huwag nyo ipilit yung serbisyo nyo sa taong mga hindi bibili. Kaya natatagalan kayo eh. Problema ko rin dati yan. Kaya pinapaliwanag ko sa inyo maigi. Laging customer muna, laging community muna. Nando doon ang pera. Huwag nyo imagine yung customer nyo, huhulaan nyo. Dito, gusto dito, nito yan. Gusto nito ng serbisyo ko, gusto eh. Kung wala. Huwag nyo na ipilit. Pag wala, obvious nang wala. Pero yung isang post mo, isang sigaw mo lang, meron kagad. Huwag mo na, yun na yun. Huwag natin ipilit kung wala. Ngayon wala pa. Baka next year meron
na. Yun nga lang, maghihintay ka pa. May pera ba para maghintay? Kung wala, wala. Trabaho, mga kasosyo. Mahirap yung sinasabi kong idea, pero may pera talaga doon. Wala sa internet nun. Bakit wala? Siyempre, bago pa kaya nandun pa yung pera. Ngayon, pag nasa internet na yung parang old artist social media manager o talent manager, pag nasa internet na yon, wala nang pera ulit doon. Maniwala kayo sa akin. Pag na-google nyo yung sagot, laos na yon. Kasosyo Chico, yes please. Hindi kasosyo, meron po akong kakwento. Akala ko nakamute. Kasosyo Rafael, di kita pinapagalitan para sa lahat yung pinupunto ko lang yung value ng market. Kung nasaan ka at kung wala doon, wag ka na doon mag-ubos ng oras. Social media tayo, hindi tayo nakabound sa lugar. Mali yung prinsipyo eh. Dumaguete, pinipilit kasi ni kasosyong Rafael, sorry, pero pinipilit mo sa Dumaguete ka. Ang pinupunto ko, kung wala sa Dumaguete, wag natin ipilit doon. Wala eh. Nasa mundo ka ng internet eh. Hindi ka confined ng location mo. Kahit magbenta ka sa Maynila, magbenta ka nga sa abroad, makakabenta ka. Ang pinupunto ko kay kasosyong Rafael, wag natin i-confine na Dumaguete ko eh. Dito ko gusto magsilbi. Kung wala nga doon eh, kung bumebenta, di okay. Kaso nga, sa kwentuhan ngayon, wala. Tapos may plano ka na kasosyong Rafael na magtatayo ka ng office doon pag kumita na. Wala nga eh. Hindi ka dapat doon magtayo. Baka sa Cebu, maaari pa. Kasi may pera sa Cebu. Pero sa Dumaguete, hindi ko sinasabing walang pera tao doon. Pero hindi nila nagigets pa yung kung ano yung ino-offer mo. Ibig sabihin, wag ka muna doon. Kung gusto mo magbenta talaga diyan, maghihintay ka pa ng taon. At loss yun. Time lost yun. Lalo na magtuturo ka pa. Tuturuan mo pa sila ng value nun. Pag tinuruan mo yan, didiskarte muna ng solo yan. Kasosyong Rafael? Yes, I'm here. Anong follow-up question mo, kasosyong Rafael? Okay, sige. Ito na lang. Hindi na lang ako magtatayo. Pero dito na ako sa bahay and then I'll still continue giving service sa mga foreigners ko. Kasi wala talagang market. Tama-tamang sinabi niyo. Hello, sir. Mari. Yun. Okay na ako doon kasosyong Rafael. Kasi nakapokus ka masyado doon sa Dumaguete mo eh. Ang pera nasa ibang bansa. Currently nandoon yung customer mo. Ngayon doon ka mag-double down. At kung gusto mo mag-triple down, yung idea na sinabi ko naman. Kaso pahirap ng pahirap yun, syempre. Depende na lang kung natatrabahuin mo. Pero punto ko nga lang na malinaw, kasosyong Rafael, wag mong ubusin yung energy mo dyan sa Dumaguete kung wala pang pera dyan. Pwede ka maghintay, pero baka matagal pa. Nagets ko na, naramdaman ko na kuha mo na yung idea, yung ano ko, kasosyong Rafael, na wag ka maka-confine sa Dumaguete. Sir Rafael, Yes, kasosyong Lon? nasa international kasi si Sir Rafael eh. Nasa international ka na, huwag mo nang iliit. Malaki na yan. Gusto ko sa malaki. Ang ugali ng Pinoy, pag nakita na nila yan sa international, gugustuhin na ulit nila yan papunta rito sa lugar mo mismo. Kasi nakita na nila sa abroad, nandiyan yan. Ito na yung mga kliyente mo. Kukunin ka na sila na mismo kukuha sa'yo pag ready na sila. Doon ka na sa international. Oo nga, kasi yung mga pera ko galing talaga sa mga foreigners ko na Customer. kontrata. Yun, malinaw. Doon ka magdo-double down. Di ba kanina may kinukwento ko sa inyo na Wait, kasosyong Annalyn pakinggan natin si Jerome. Saglit lang po kasi siguro para kay Sir Rafael, parang siguro sa pagpresentan siguro niya ng ibang way na para mas madaling maintindihan kasi siguro sa way ng pagsasalita niya medyo naiinip yung nakikinig, so siguro kailangan niya ng mga video graphics na madaling ipipresent na ito yung marketing na gagawin nila, so mas madaling maintindihan ng kliyente nila kung paano yung gagawin na trabaho. Yun po, sir. Tama. Salamat daw kasosyong Jerome. Kasosyong Annalyn, please. Ayun. So yung yung sinasabi, yung kinukwento ko sa inyo na coach ko na professional PA. So syempre nagkukwento din naman siya sa akin paminsan-minsan. Ang client niya po talaga ay ibang bansa. Kumbaga sila talaga yung willing magbayad ng malaki sa servisyo niya. Kumbaga doon siya nag-i-income. Pero pagka minsan po nagkakaroon siya ng kliyente dito sa Pilipinas, ang problema po sa totoong ay sumasakit ang ulo niya dito sa mga kliyente dito sa Pilipinas. Talagang yung kapwa pa natin Pilipino, yun pa sila minsan yung talagang mahirap kausapin. So yun talaga yung nagiging problema pa nung kaibigan ko na BA. Talagang ang kliyente niya ay nanggagaling sa US or other country talaga kasi sila yung willing talagang magbayad. Pag dito po sa Pilipinas, medyo mahirap po yan. Kasi hindi sila willing maglabas talaga ng pera. Hindi sila willing magbayad ng 15,000 or 20,000 per month. Wala, bibihira po dito sa Pilipinas. And then yun ang nakikita ko siguro sa inyo, siguro medyo kulang kayo sa pagpe-present, baka kailangan po ninyo ng trainings kung paano kayo makakapag-present, paano kayo makakapag-close ng client. Siguro mas maganda na makakuha din kayo ng yung business partner ninyo or coach ninyo na alam ninyo mas magaling po sa inyo para ma-guide kayo kung paano kayo
makakapag-close pa ng client. At saka ang alam ko po sa ganyan, maganda dyan may team kayo, may ka-team kayo. For example, ito yung web designer, siya yung expert doon, tapos may graphic designer. So kumbaga buong team kayo na magsasama-sama sa isang project. Pero ang kliyente nyo pa rin ay ibang bansa pa rin. Pag dito po sa Pilipinas, medyo tagilid po talaga kayo. Kasi yung kaibigan ko, VA siya for almost 4 years. Sobrang bihira ng kliyente niya dito. Nagkakakliyente siya, 3 months lang, kinu-close na niya yung kontrata nila. Hindi niya na talaga tinutod. Sobrang sumasakit ang ulo niya dito sa kliyente sa Pilipinas. So yun lang yung masishare ko sa iyo. Okay, Kasosyong Rafael, please. Hindi ka namin pinapagalitan, Kasosyong Rafael, ha? It's for everybody. Pwede mo mag-add, last na lang po, pwede mo mag-add. Si Jerome, please. Add ko lang po kasi ito po yung thing po balido sa magiging project niya. Bali po, mala po yung election, pwede niyang abangan yung mga, katulad na sinabi ko kanina, pwede niyang abangan yung mga kandidato na tatakbo. So pwede niyang kuning kliyente mo kayo. Ilang po yun. Tama, salamat daw, Kasosyong Jerome. Kasosyong Rafael, please. Kasosyong Rafael, asan? Kasosyong Rafael. Ay, sabihin si Kasosyong Maki. Na-try mo na mag-post ng services mo sa sa mga katulad ng fiverr.com. Yun, ipo-post mo lang yung services mo doon, then yun din, international din yung magiging client mo. Kung na-try mo lang or i-try mo. Na-try ko na, sir. Actually, I have an account na sa Upwork and sa Fiverr. It's just that, gusto lang sana ako I'm the only digital marketer here in the Dumaguete, pero hindi talaga maging good market dito. So, I'll continue na lang sa mga abroad and yeah. Oh, tama. Doon yung market mo eh. And sa mga politician, nagtry na din ako yan since sa 2016 yung sa election. Pero hindi ko inisip ni Kasosyo Arvin kasi yung naghanap ako ng politician client dito lang sa Dumaguete, hindi sa kasi during 2016 I offered them sa service sa politician na about dito lang sa Dumaguete pero hindi sa labas like sa Cebu. Hindi ako nag-offer ng ganyan, dito lang sa Dumaguete, and mostly dito sa Dumaguete nagtanggi talaga sila kasi yung 2016 hindi pa open ang social media. So continue ko na lang Pabum pa lang po yun, pabum. Pabum pa lang po yan. Parating na opportunity kumbaga. Oh. Kasi ngayon masyadong malaki na po yung malaki na po yung social media ngayon. Marami na nakaka-reach. Sa 2016 talaga hindi talaga malakas ang market sa matagal na akong nag-social media since 2015, then 16 and until now. Mga client ko talaga is abroad lang talaga. Meron akong isa dito sa Dumaguete, pero that was last year. Hindi naman matagal at yung bayad pa hindi maganda, so hindi na kami nag-continue kasi ang mura talaga dito, Sir Rafael. Yes. Targetin mo yung mga natalo, yung gustong manalo, yung ilang beses nang natalo. Takbo ng takbo, laging talo. Yun ang targetin mo. Sigurado gagastos yan. Hopefully sa 2022 malapit na election. Pero po yan, parang seasonal po yan ha. Kasi one time lang po yan. After election, tapos na. Dagdag lang mga kasosyo para kay Sir Rafael. Yeah, Kasosyong Ariel, please. Kasosyong Rafael, yung nakikita namin sa'yo, nakikita ng lahat sa'yo, nakikita ni Sir RB, nakikita ni Ma'am Annalyn Parole, is yung napakahalagang point na yung market mo dyan sa Dumaguete, walang ang nakakaintindi, walang nakakaunawa. Tapos, ang Pilipino pa ito, kaya baka magtaka ka ba't mga foreigner yung gumagasto. Yung Pilipino gusto na libre. Alam mo yon? So, social media account manager ka. Social media marketing manager ka. Magaling, maganda yung gusto mong ipakita. So sabi nga 'di ba, ang pera after ng value, 'di ba? We are being paid according to the value that we deliver to the marketplace. Napakalinaw. So unahin mo muna, ganito 'yan. Tirahin yung mga international. Sige, kunin mo 'yan. Tapos since luma diyan or bago pa lang paparating diyan, yung plano mo kasi sabi mo itutuloy mo pa ba yung paghahanap ng kliyente na dito sa Pilipinas or sa Dumaguete? Kasi pag gusto mong ituloy
ngayon, ito lang yung gusto kong sabihin. Kailangan mo ng unique selling preposition. Yung ultimo yung kapitbahay mo, kinuwento mo sa kanya ng malinaw, loud and clear, sasakmalin niya. 'Di ba? Tapos matututo siya. So, in return, wala mo nang bayad eh. 'Di ba? Pag rumisulta siya, babayaran ka niyan. Parang yung kagaya din na sinabi ni Sir Arvin, kuha ka ng mga lumang artista. Tapos, gawin mo yung social media account nila. Pakitain mo sila. So, sure yun, nandun yung pera after the value. Yun yung dito sa Pilipinas ha. Nakikita ko yung gusto mong mangyari. Like, for example, bigyan kita ng example. Magmo-model ka ng mga the best eh. Ito na, sina Sablay Subay, may mga social media, digital marketing dyan na ganyan yung ginagawa. Sina Pibo, sina Matco Studio, ganun yung ginagawa nila. Pero, lagi mo itong tatandaan, ang Pinoy, buksan natin yung opportunity para sa mga Pilipino. Hanapin natin yung Pinoy. Kung ako sa'yo, kasi may skills ka na, may talent ka na, magaling ka na eh. 'Di ba? What more, may mawawala ba kung ituro mo sa isang estudyante yan na ganito ganon, so gawin mo lang partner yan, and then antirahin nyo yung nasa ibang bansa, bumuo ka ng team mo na motivated, dedicated, at the same time committed. Pag kumikita na siya, natulungan mo siya, so soon babalik yung market papunta doon sa Dumaguete, mag-i-improve ang Dumaguete. Ayan na, marami nang kakatok sa pinto mo at sasabihin sa'yo, oy, may tinda akong tinapa, i-market mo naman online, thank you, pakiayos yung social media account ko, diba? So ganon kasimple yun. So hanapin mo, gamitin mo yung unique selling preposition mo, i-place mo siya na para bang ultimo yung kapitbahay mo na hindi marunong maiintindihan. So i-continue mo lang kasi yun yung gusto mo mangyari. Pero in a way, natulungan natin yung mga kapwa natin Pilipino na magkaroon ng opportunity pagdating sa social media. So yun lang yung gusto kong idagdag. And syempre, yun nga, wala ka nung clarity nung pag-explain kung paano mo siya makukuha. Tapos yung siguro, kuha ka na lang sa mga kasosyo ng kapal ng muka. Yan. Kuha ka lang doon. Okay. Okay yan. Thank you, sir. Okay. For everyone yung payo natin kay Kasosyong Rafael kasi typical na problema yun eh. Walang market, pinipilit magka-market. Lalo na sa simula, follow the money. Kasi gusto natin makatulong lahat eh. Alam ko may puso talaga, lahat ng entrepreneur may pusong makatulong. Si Kasosyong Rafael, nakikita ko sa kanya, gusto niyang tulungan yung mga negosyo, mga tao sa Dumaguete. Yun yung punto ko, mga kasosyo. Magsilbi kayo sa mayayaman, papasok yung pera sa inyo, at mamigay tayo ng libre sa mga nangangailangan. Kung magigets nyo lang yung model na yun, ibang-iba kasi yun sa nakalagkagisnas natin, na laging magbenta tayo sa masa. Bababaan natin yung presyo kasi kawawa naman yung mahihirap para makabili sila. Laging ganun yung logic ng mga unang negosyanteng Pinoy eh. Gusto nila mura yung product nila para maibenta sa mga mahihirap kasi kawawa naman daw. Hindi magtatagumpay unang-una yung negosyo mo kasi walang markup dun. Kaya tamang diskarte, paigihin yung negosyo kung nasan yung market, kung nasa ibang bansa, di doon muna, may nagagalit na, nagkukulit yung mga bata. Kahit ano pang ginagawa niyo mga kasosyo, ganun yung logic. Kung may gusto kayong tulungan, pinagsasabay kasi minsan bago gusto mong tulungan tong barangay na to, bebentahan mo sila. Hindi ganun ang business model ng pagtulong para sa akin eh. Kung gusto mong tulungan to, hindi sa pamamagitan ng pagkaperahan sila. Tulungan mo lang ng walang bayad. Kung lumingon ka sa likod mo, maghanap ka ng nangangailangan talaga doon at may pera, at yung kikitain mo doon, yung ibigay mo dito sa mga nangangailangan sa gusto mo talagang tulungan. Hindi yung pagsiksika natin doon sa yung gusto mong tulungan, yun ang gusto mong bentahan. Ngayon magtataka ka, ba't walang benta? Kasi wala kang pera yung gusto mong tulungan. Nakuha niyo yung pinapaliwanag ko, mga kasosyo? Parang free taste. Tama. Hindi, parang parang Robin Hood style siguro, pero hindi pagnanakaw. Nakuha niyo, mga kasosyo. Alam ko lahat tayo gusto natin tumulong sa kung saan man. Pero wag niyong gawin na yung tutulong niyo dito sila yung pagkakakitaan niyo. Para sa akin maling model yun eh. Hindi gagana. Kasi unang-una hindi kikita yung negosyo niyo. Focus kung nasan yung pera kasi kailangan nila talaga ng tulong. May pera dun eh. May pambayad sila. Doon ka mag-concentrate. Hindi mo naman binabaliwala tong gusto mong tulungan eh. Katulad ng Dumaguete, gusto mong tulungan niya. O magpayaman ka sa abroad, customer mo sa abroad, at magturo ka ng libre dito sa Dumaguete. O at magbigay ka pa ng serbisyong libre sa mga negosyong maliliit doon. Libre. Hindi yung iniisip natin na paano kaya ako kikita sa mga to? Hindi gagana yung model na yun eh. Kung yun yung model ko sa inyo para makatulong ako, hindi magtatagumpay itong community natin. Tama. Kaya magang yung loob ko na sa ginagawa ko kasi umpisa pa lang yung model ko, hindi pagkakitaan kayo. Bonus na lang sa akin na bumili kayo ng libro dahil napapakita nyo yung suporta sa akin talagang directly. Pero kung aasahan ko yun para mabuhay ako, hindi ganito ang kalalabasan nito. Kasi ang modelo ko, dito ako sa may mga pera, tunay na kailangan ng serbisyo. Kayo na gusto kong tulungan, mga Pilipino negosyante gusto kong tulungan, tutulungan ko ng buong buo. Yung kinikita ko dito, libre kong oras dito, bibigay ko ng buong buo dito. Kasi gusto kong makatulong. Malinaw mga kasosyo, gusto kong makatulong pero hindi ko pagkakakitaan. Ilingon nyo yung mukha nyo sa likod, nandun ang pera, doon kayo mag-concentrate kung nandun ang pera.
at ibigay nyo ng libre sa gusto nyo itulungan. Kasosyong Kasi- Rafael, ayos? Oh, kasosyo Arvin, Yes, di yes. ba may software, develop, business, software developing Oh, business? second business ko po, Kasosyong Rafael. Nabaon ako sa utang dyan. Oh, yun, hindi ka pala nag-success doon. Saan ka nakukuha ng client, sir? Sa dito lang sa lugar mo? Ganito kasi Or- istorya niyan. Nung nag-aral ako sa UP ng software, ng 1 year, tinapos ko yung software doon ng 1 taon. JICA ang nag-sponsor sa UP, UP IT noon, nung panahon na yon. JICA, Japan International Corporation Association, something na ganon. Japan company. Pinopondohan nila yung mga kung ano man dito, ganon. So, nung nagdi-depends kami, isa kami sa pinakamalupit na project. Nung time na yon, may automated, text platform na yung project namin. So, basta malupit. Yung mga panel na Japanese, nag-interesado. So, yung mga classmate ko, naghanap ng trabaho lahat. Ako, bumuo ko ng company para i-provide yung gusto nung mga Japan na nanood sa amin doon. Sila yung mga isa kong unang customer. Ang laking project nun. Di kumuha pa ako ng ibang project, mga maliliit, website, gano'n. Pero may malaking project yung Japan nga. At hindi ko naman alam, pag kontrata sa Japan, bawal ka malate ng 1 araw. Kasi pag nalate ka ng 1 araw, Ay, oo nga. penalty ka na magpe-penalty. aircon. Narinig ko yan Sa sa vlog mo pala. Oo, yan. Nakwento ko Yung na. aircon. Meron kang vlog na ganyan, gumastos ka nga ng aircon. Yun, nakita ko sa vlog mo Sir, pala. Cash flow, yung payables and payables and receivables. Tama. Payables and receivable. Hindi pa tapos yung project, tapos may penalty, tapos yung mga tao mo, hindi mo masahuran. Siyempre, lalaya sila. So, cash flow problem, hindi ka nasingil. Tumatakbo yung araw sa Japanese na project. Nagpe-penalty ka pala, nagpe-penalty doon. So, the more na araw, the more na buwan, the more na buwan, maraming buwan, nababaon ka na nababaon sa utang. Kasi nga, penalty sa Japan yun. Ang kada 1 araw sa Japan, napakahalaga. Kasi hindi lang na-late yun. Ibig sabihin, tumatapon ng pera nila kasi wala pa yung project. So, yun ang dali ko dyan. Oo nga, narinig ko yan sa sa vlog mo pala, nakalimutan ko. That was I think 1 year ago mo yan na vlog, di ba? Matagal na, 2 years ago na po. 2 2 years years ago na. ago. Narinig ko na yan. Dati nakalimutan ko lang. May pera talaga sa abroad, no? May pera talaga sa abroad. Pero katulad mo, gusto natin tumulong sa mga nandito. Kaso wala kang pera dito. So, ang sinasalpak kong business model sa inyo, kung gusto nyo talaga makatulong, huwag nyo pagkakitaan yung gusto nyo tulungan. Nakukuha nyo yung puno-punto ko, mga kasosyo. Maghanap kayo ng customer nyo na profitable kayo doon. Mag-concentrate kayo doon. At magserbisyo kayo ng libre sa mga gusto nyo talagang tulungan. Piso, huwag nyo silang pagkakitaan. Hindi na mahalaga. Importante nakatulong kayo sa kanila. So, saan manggagaling ang pera? Kung nasa ng pera? Nasa ng pera sa'yo, Kasosyong Rafael? Nandun sa mga imported mong customer. So, double down on that. Andun yung pera eh. Dinilis mo yung mata mo dito sa Dumaguete na walang pera dito. Sa lahat ng kasosyo yung yung logic na yon, no, na nakikita ko madalas na mali. Kasi lahat tayo gusto makatulong. Sure ako dun eh. Punto, malinaw nun, sobra. Kasosyong Rafael, Kasosyong Rafael? Di kami galit sa'yo, Kasosyong Rafael, ha? Ang ganda lang nung topic mo at sitwasyon. Okay lang, walang problema Sir sa akin. Rafael? Thank you talaga Sir sa mga Rafael? advices niyo. I'll take note on this. Sir Kasosyong Rafael, Ernesto, pakiconsider may na sabihin lang. po kayo. Pakiconsider mo kaya, Sir Rafael, na pwede rin yung current social media company mo, which is doing good in your scale, consider mo siya as parang enabling job mo para pumunta ka sa susunod na venture mo. Yun ang para sa nakikita ko sa iyo is more in position ka. Dahil sinabi mo, 2015 ka. May mga kakilala ko, didiretsuhin ko na, malapit sa akin, napakalapit talaga. 2019 pa lang, before pa yung Facebook, before pa yung Google Ads, may mga master na dyan. Iniwan nila kasi sila yung gumagawa ng tools. Kayo gumagamit. Ano po, Kasosyong Ernesto? Gumagawa ng tools, exactly. Bago pa yung Facebook, tools. bago pa yung Google Ads na yan, nandoon na kami o nandoon na sila. Sila yung gumagawa ng tools. Sinasabi ko sa iyo, kuya. Yes, the tools. Kung paano kayo kumita is because of them. At sila, hindi nila ginagawang kabuhayan yung tools nila. Ang kabuhayan nila, yung pinaka-tools nila mismo. Hindi yung gagamitin nila yung tools para magkaroon. Merong kliyente para sa doon. Pero merong mga taong nag-create. So, ikaw, 2015 pa po kayo. Kaya, i-consider mo na, yun nga, tinuro ni Sir Arvin, enabling jobs. Consider mo yan, hindi yan jobs, is hindi mo pwedeng apply yung technique na tinuro ni Sir na enabling jobs. Meron ka ng time, meron ka ng space, meron ka ng capability. Gamitin mo na yan, sir, para tumalon sa next. Yan na po yung pinaka-enabling jobs nyo for your next venture. Mas maganda po position nyo, sir. Tingnan ko kasi sabi kung mag-agree.
ang entrepreneur talaga kasi, ang sinasabi ni Sir Ernesto, no? Yung entrepreneur, hindi kasi tayo direct mag-isip no? Nakita niyo yung sinasabi ni Sir Ernesto, yung social media na tools na ginagawa na hindi talaga dun sila kumikita. At binenta nila yung tools na yun para dun sila kumita. Ang pagdinegosyo kasi, no? Kapag nakatingin lang tayo sa kung ano yung obvious, walang pera talaga dun Ang sikreto sa pagdinegosyo, nakikita mo yung mga connection na hindi nakikita ng iba. Yung sinasabi ni Sir Ernesto, malupit yung mga kasamahan niya o sila sa social media. O malupit sila doon. Kaya sa lupit nila, dahil may iba na rin mga malulupit, naisipan nilang gumawa ng tools dahil para palupitin din yung ibang kliyente nila. Ang business model nila doon sa ibang bagay na, hindi na doon sa serbisyo o kumita sila mismo doon sa pag-ads. Iba na yung thinking nila. Kasi the more na parang ganito yan Lagi ang isang bagay na kumikita ngayon, dadami yung tao dyan. Ngayon, ang trabaho nating mga entrepreneur, makita o mapigure out yung mga hindi pa nakikita ng iba. Ako, isa lang yung binibigay ko sa inyo idea. Huwag niyo tutukan yung mga negosyante. Ang tutukan niyo yung mga laos na artista. Hindi niyo pa nakita nabasa sa internet yun, na may pera doon. Hindi ko nga napag-isipan yun Wala nang mga talent manager yon, tanong ni Lon. Wala nang mga talent manager yung mga sikat laos na artista. Kaya ikaw na ang mag-handle sa kanila. Ikaw na ang bagong manager nila. Yung mga sikat na artista ngayon, may mga manager yan. Last year, wala pang mga social media handler yung mga yan. Kasi hindi pa ganun kasikat Pero ngayon, lahat yan, in-house na nung mga management. Sa loob ng management, may social media team na doon na umaasikaso ng mga materials ng mga artista nila. Yung may mga hawak nilang talent. Nasa ng pera na wala pang gumagalaw. Nasa mga laos na artista, laos na bandista, laos na basketball player. Basta si Onyok, hanapin mo. Onyok Velasquez, kung hindi pa nagbablog yun, hindi pa active sa social media, hanapin mo. Si Edu Manzano, case in point, di ba dati nagmimeme yun lagi, yung parang mga meme ni Edu Manzano, laging shareable. Magpasikat ka ng isang ganun. Ewan ko mga kasosyo, basta alam nyo na yung pinupunto ko. Basta may opportunity lang, isang opportunity lang yung sinabi ko sa inyo Another thing yung sinabi ni Sir Ernesto, na lagi sa bagay na may pinagkakakitaan, lumihis ka ng tingin kasi doon walang kumukuha ng pera. Basta. Ang entrepreneurship ay hindi obvious. Ipipigure out mo yan. Kakatitig mo, makikita mo yung mga connection na hindi nakikita ng iba. At hindi yung tingin ka ng tingin sa Google kung anong profitable business 2021. Kasi yung nakasulat doon, wala nang kwenta. Ang pera, yung ikaw nakatuklas. Yung sapatos ang kanina, sapatosan nila, sapatos culture. Yung yapak culture. Yapak culture. Nasa Google ba yun? Google nyo kung naka-Google yung best business na yan. Wala. Kaya nandun ang pera. Expanding sila, scaling sila. Ngayon, 2 years from now, pag naisulat sa internet yan, best businesses 2022. Shoes, art making. Wala nang pera doon. Pero kumita na sila yapak culture. At for sure ako, mapipigure out din nila kung paano kumita ulit ng bagong pera. Kung anong sikat, wala nang pera doon. I-figure out yung ano. Isa lang yung sinabi ko, isa lang yung sinabi ni Sir Ernesto, isa lang yung sinabi ng iba. Ang pinupunto ko, titigan nyo maigi yung ginagawa nyo. Isipin nyo maigi. Kung di kayo kumikita dyan, pigain nyo pa. Kasi ibig sabihin, mali na yung ginagawa nyo. Mali yung tinatahak nyo. Huwag nyo nang pilitin. Wala talaga doon. Lumis kayo ng konti, tumalikod kayo. Iduling nyo yung mata nyo. Gawin nyo lahat, makita nyo lang yung mga connection na hindi nakikita ng iba. Yun ang entrepreneur. Nakakita ka ng bagay na hindi nakikita ng iba. May vlog din ako nun, parang third eye, pero hindi. Third eye. Parang third eye nga, pero hindi ganun eh. Kaka-focus. Basta. Ayos na yun. Kasosyo nga, Rene. Rafael, ayos tayo doon. Okay na sir, thank you kasosyo, mga kasosyo. Okay. Focus on your strength, no? Kung mag-explain ka, mag-English ka nga. Mag-usap nga tayo ng English diretso. Inglesero sa Inglesero, mag-usap nga tayo, Rafael. How are you doing, Rafael? How are you doing? Subukan yan, Boss Arby. Yan. So far. Are you having fun tonight, Wow. Rafael? Yes, definitely. Interlude. Definitely. Oh, you're right, Yes, Rafael. madam. You're right. Yes. You're right. Definitely, yes. Okay, Rafael. That's all good, Rafael. Gotta say goodbye, Mga Rafael. English ni Kasosong Arvin eh. Sige na, Rafael. God bless you. Ha? Angat mo, Dumaguete. Ang call center laban. Kasosyo Chikoy, please. Kung nagustuhan mo pala tong episode natin na to, mga kasosyo, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin din yung bell icon sa gilid kung hindi ka pa nakasubscribe. At kung gusto nyo rin po magpa-advertise sa ating YouTube channel, sa ating vlog, ay email nyo lang po kami sa email address na arvinurubia.businesses@gmail.com. Yan, for business inquiries. Kung gusto nyo i-advertise ko yung business nyo, mga kasosyo, for more exposure and makakuha ng clients or customer sa community natin na babagay sa mga prinsipyo natin, yan, magkakasundo tayo at email nyo lang ako dito, arvinurubia.businesses@gmail.com. Ayos mga kasosyo, trabaho malupit. I love you and God loves you. Ciao, bye!